So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang panibagong katarantaduhan na naman sa internet mga kahombre ko. At ito ho, ang nangyaring karumal-dumal at sobrang nakakalungkot sa ating kaibigan na si Doggy mga kahombre ko. Nakakaawa naman ho. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Si Nasser Ignacio Molazehi mga kahombre ko, o mas kilala bilang si Doggy, ay kilala bilang isang Filipino content creator, influencer, musician at gamer din mga kahombre ko at the same time ha. At wala ho siyang ginagawa sa buhay niya back in the day kundi mag-post, maging YouTuber, live streamer sa Facebook ng mga games back in the day. And he was one of the legends mga kahombre ko na nagpasimula ng Mobile Legend game mga kahombre ko, at sobrang yumaman talaga ng sagad si Doggy because of this, and nagkaroon siya ng napakarami millions na mga supporter mga kahombre ko. Grabe, sobrang solid ng naging career ni Doggy mga kahombre ko ha. Mapa Facebook, YouTube, TikTok, kahit saan mga kahombre ko, ganun kakumpleto si Doggy mga kahombre ko. Kasi merong ibang mga influencer na hanggang YouTube lang. Merong ibang influencer na hanggang Facebook lang. Merong hanggang TikTok lang. Si Doggy, mga kahombre ko, sa lahat ng social media platforms, sikat. Ganyang kalupit si Doggy, di ba? Sa mga gustong malaman ang full story ni Doggy, mga kahombre ko, panoorin nyo sa rise and fall niya na ginawa ko, mga kahombre ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, mga kahombre ko, alam naman ng lahat na nalaos na rin ang Mobile Legend. Kasabay nun, mga kahombre ko, napakarami ding mga streamer, live streamer ng larong yon ang nalaos. Ngunit sa exception ni Doggy at ng ating kaibigan na si Ghost Wrecker, mga kahombre ko, kasi sila kahit papano, nailipat nila yung platform nila into Mobile Legend live stream to online gambling stream. Yan, di ba? Kaso lang mga kahombre ko, lingid sa kaalaman ninyong lahat, no? Di hamak naman na 10 times mas malaki ang kinikita o kikitain ng mga influencer kung nag-promote ka at ikaw ay malupit na promoter ng sugal. Hindi rin to para sa lahat mga kahombre ko ha. Piling-pili lang din to. Hindi rin porke may mataas ka na subscribers, panalo ka na. Hindi rin porke sikat ka, panalo ka na. Kasi mga kahombre ko, meron ding ibang mga influencer na mataas ang subscribers, magaling mag-content, na hindi naman kinakagat ang promotion ng sugal. Okay, sa platform nila. So, si Doggy has all of this, mga kahombre ko. Kaya naman talagang napakayaman ni Doggy dahil dito, okay? Nangyari pala talaga yan, puta. Ngunit, mga kahombre ko, nito lang, April 27, 2026, ang FB page ni Doggy na merong 8.1 million followers ay tuluyan na pong na-restrict sa Pilipinas. So, ito mga kahombre ko ha, content not available in the Philippines. This is because we complied with the legal request from Department of Information and Communication. Yun lang mga kahombre ko. Sumaklap na ho ang sitwasyon ni Doggy kasi talagang natanggal na ang kanyang Facebook page. Malaki ang posibilidad na ang dahilan nito ay ang kanyang pagpopromote ng sugal. At dahil dito, sumunod lamang naman ang Facebook sa isang legal request ng DICT. At huwag nyo kakalimutan, sino ho ba ang under ng DICT? CICC. At sino ba nasa CICC? Siyempre si Yusek Aboy. Napakarami ho ng mga OFW na talagang nag-iisip kung paano nila mapapadala ng secured at lalong-lalo na sa murang halaga ang kanilang hard-earned money. Buti na lang talaga na andito at dumating ang Tap Send. Kasi ang ating mga OFW, hindi nyo na ho kailangan na umalis pa sa inyong bahay, mag-aksepa ng oras sa mahabang pila. Wala na pong ganun ngayon. Tama nang mag-download ka lang ng Tap Send and automatically nasa kamay mo na o cellphone mo na lahat ng pangangailangan mo, at lalong-lalo na meron pa akong konting regalo sa'yo. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash,
at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Kasi panloloko ko sa mga tao, pag halimbawa yung laro nyo o yung pinapalaro nyo sa kanila, ay hindi ko talaga bigyan mo chance, pero rig. So talagang niloloko niyo yung mga tao na tumataya sa inyo doon sa mga taya nila. So dahil halimbawa maramihan ang tumataya sa inyo, large scale, at dahil isang malaking operasyon kayo, syndicated. Alam naman natin mga kahombre ko na ang CICC ay yan ho ang isa sa mga pinaglalaban nila. Hindi naman ibig sabihin nito na lahat na ng mga influencer na nagpo-promote ng sugal ay tatanggalan ng social media platform. Yun lang pong nagpo-promote ng illegal gambling. Eto mga kahombre ko, kung mapapansin nyo, nitong mga nakaraan, yung ibang mga influencers, ang pinopromote na nila mga legal online gambling na, which is okay. Walang problema ang CICC kung ikaw ay magpo-promote, pero dapat ang ipopromote mo ay legal online gambling. Kasi as per them, malaki rin ang naitutulong ng mga ito sa ating bansa, sa ating gobyerno. So, yun lang mga kahombre ko. Huwag na natin pag-usapan kasi okay lang yon mga kahombre ko, di ba? Marami ang butas pero dito lang tayo, okay? Anyway, sa kasamaang palad mga kahombre ko, ito para sa akin, napakasakit nito Hindi naman talaga tuluyan na bura ang page ni Doggy, okay? Sa buong platform, sa buong social media niya sa Facebook, no? Ang totoo, mga kahombre ko, na-restrict ito sa bansang Pilipinas o na-block siya dito sa ating bansa. Bakit ko sinabing masakit? Para sa mga influencers, mga kahombre ko, napakasakit na matanggalan ka ng page, na nagpayaman sa'yo, na pinagkakakitaan mo and all. Pero, mga kahombre ko, mas masakit yung nakikita mo na online pa naman at nandyan pa yung page mo, nakikita ka sa iba't ibang mga bansa, pero sa tunay na market mo, wala. Oh my God! Ayan ho ang napakasaklap mga kahombre ko at napakasakit nun, sigurado, lalo na kay Doggy kasi for sure, 95% of his audience is gone kasi hindi na accessible yung Facebook page niya sa bansang Pilipinas. Oh my God. And kasabay niyan, mga kahombre ko, pati ang kanyang kita na maybe hundreds of millions of pesos per year of every 6 months ay nawala na rin, mga kahombre ko. Kasi tandaan nyo, yan ang basihan o yan ang pambato ni Doggy para sa mga tycoon na nagpapatakbo ng online casino sa Pilipinas na based sa ibang bansa. At illegal, mga kahombre ko. Ibig sabihin nun, hindi sila nagbabayad ng tax. Okay? So, yun na nga yung ipinaglalaban ng CICC na kahit papaano, dapat nagko-comply sila at dapat ang pinopromote ng mga influencer ay legal para safe at fair tayo sa ating gobyerno. Okay? Si Doggy, mga kahombre ko, ay isa sa mga malulupit na promoter ng online casino sa buong bansa. And hindi ho ako naniniwala na bababa sa 100 milyong piso ang kinikita nito kada 6 months or kada taon. So, with this, mga kahombre ko, talong-talo ang ating gobyerno. Talong-talo ang lahat sa atin. It begins to be unfair. Kaya rin to ginagawa ng CICC. Bakit kamo? Kasi mga kahombre ko, even si Doggy, hindi niya rin dinedeclare ang kanyang kinikita. Malamang. Kasi illegal nga yung pinopromote niya. Ibig sabihin, wala namang papers. So, saan mo makikita at paano mo mapapatunayan na ganyang kalaki ang kinikita ni Doggy? Di ba? Ito namang lahat ng ito, mga kahombre ko, ay assumptions. But, it is possible. Pero, malapit ho ito sa realidad, mga kahombre ko. Chismis, di ba? Na ganyan ang kita ni Doggy. Pero, pwede, mga kahombre ko. Sa taas ng kalibre ni Doggy, malamang ganyan yon. Kaya, naging questionable siya sa gobyerno, talagang inaksyonan. Ganun talaga. So, ayun mga kahombre ko, uulitin ko,
Pwede tayo mag-promote ng legal, pero bawal tayo mag-promote ng illegal gambling. Pero mga kahombre ko, para mas klaro sa inyong lahat, no, ito ang sinabi ni Yusek Aboy. I think we laid out the plans of CICC on how to go after them. First is, we would file cases, but we laid out the cases that we would file against them. Remember, we were talking about it, the games seem to be rigged. So, pag ganun kasi, estafa na yun eh. Tapos pag maraming biktima, large-scale estafa, non-bailable. And if we can prove that these are criminal syndicates, 5 or more, syndicated estafa na yun, non-bailable din. Then I think one of the things that they feared the most is us going after their channels, their platforms. So yun yung ginawa rin talaga namin on yung mga hindi pa rin nagpasaway. Ano pa yung mga platforms nila other than Facebook? So they have their Facebook pages, they have their YouTube channels, they have TikTok accounts. So and we talk to all these social media platforms, and I'm really happy that their response is they're really against online. They don't want their platforms to be used against anything promoting any online harm. So I think mga kahombre ko, itong mga huling mga influencers na nawawalan na ngayon ng mga Facebook pages nila, no? Sa tingin ko mga kahombre ko, kinasuhan to ng CICC. Para sa akin, kinasuhan to. So, unlucky for you, Doggy, pero mukhang madadali kayo dito. Wala eh. Pinaulit-ulit na sa inyo, hindi kayo nakinig. So, wala na tayong magagawa dyan. Yun lang mga kahombre ko kayo. Ano sa tingin nyo? Tatamaan ba si Doggy or gagawa na lang siya ng bagong page? Ano kayang pwede mangyari kay Doggy kayo? Di ba? Excited din ako kasi alam niyo yun mga kahombre ko, napakasaklap at napakasakit din para sa isang influencer yan. Kasi makikita nyo din naman sa views ni Doggy sa YouTube, for example, bagsak na rin ang views niya. Kaso lang, kahit pa paano, nakapag-ipon naman yan ng napakalaking pera for sure. Pero kung influencer-wise lang, hindi na siya ganun kalakas mga kahombre ko. So, good luck na lang, Doggy. Pero for sure, malaki-laki naman ang iyong naipon, malaki-laki naman ang kinita mo, man. Okay na yan, di ba? That's life. Kaya mo yan. Makakabawi ka rin, kaibigan. Kaso lang, ang mahirap dito, yung lehitimo na ikinaso ng CICC at ng DICT sa'yo, most probably, baka maubos din lahat ng naipon mo. Kasi for sure, pagbabayarin ka nila ng matindi-tinding halaga. One love, fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!